Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, sa tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang balita mula sa channel ni Maharlika TV mga kababayan. So hindi po ito yung Maharlika na babae mga kababayan. Ito po no, si Maharlika TV ay iba po yung kanyang mga video uploads, alright? Hindi po siya yung gumagawa ng mga ng mga balitang komentaryong ewan. Okay, so eto mga babayan, no, sabi nga po niya dito, US Air Force, no, may matinding gagawin sa China, di umano, mga kababayan. Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe sa kanyang channel. Nandiyan po sa ibaba ang full video link. At kung kayo ay bago pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe at pakilike naman po ang ating video ngayon mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong suporta at wag na natin patagalin. Alamin natin no, ano nga ba itong gagawin no ng US Air Force, no? Matinding gagawin daw di umano sa China. Okay, so alamin natin to. Let's go. Maharlika TV. Simula nang malagay sa pwesto ang Pangulo ng China na si Xi Jinping, talagang pinagsikapan itong magkaroon ng isang malaki at makapangyarihang puwersang militar ang China. Ngunit bagaman sinasabing nakamit na nila ito, pero ang problema hindi pa rin talaga nila kayang makipagkompetensya sa Amerika, lalo na sa US Air Force. Kung sisiklab ang digmaan sa pagitan ng China at Amerika, ang US Air Force ang isa sa mga tinik sa lalamunan ng Chinese military sa maraming mga aspeto. Isa na rito ang pagkakaroon ng US ng mga dekalidad na mga eroplano at highly trained na mga piloto. Pero bakit nga ba dapat mabahala ang China? Gayong napakarami rin naman nilang advanced na mga fighter jet at mga pilot. Welcome sa Maharlika TV. Sa videong ito ay sama-sama nating alamin kung bakit kinakatakutan ng China ang Air Force ng Amerika. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lamang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Imagine ninyo yung ganong karaming bomba mga kababayan no, ang ibabagsak dito sa kalupaan ng China no. Talaga naman no, kahit pa no, sasabihin natin napakalalakas daw no ng mga missiles ng China, pero wala talaga silang sinabi no sa galing ng diskarte ng Amerika mga kababayan. At the same time yung mga mas malalakas no at mas dekalidad na mga armas ng gawa po ng Amerika kumpara po sa gawa ng China, hindi po natin alam kung talagang matitibay ang mga yan no? China nga diba? Saka hindi pa sila subok talaga sa isang malaking gera o malaking digmaan. Hindi po agaya ng mga tropa ng Amerika ay talaga ng mga subok na subok mga kababayan no? Kumbaga mas eksperyensado po sila, di ba? Ang China mga kapatid ay mayroong hindi biro na puwersang militar. Katunayan, ang bansang ito ang pangalawa sa mayroong pinakamalaking gastos pagdating sa pagpapalakas ng military. Maliban dyan, taon-taon pinapatindi rin ng China ang kanilang nuclear capability. Ngunit pagdating sa lakas ng himpapawid, kahit anong gawin ng mga Chino, paniguradong wawalisin lang sila sa Air Force ng mga Amerikano. Unang-una mga kapatid, bagaman maraming eroplanong pandigma at mga piloto ang China, pero ang katotohanan wala raw sila sa kalingkingan ng airborne capabilities ng US. Ayon sa ulat ng Global Firepower, ang Amerika ay mayroong mahigit 660,000 na mga Air Force personnel at syempre hindi lahat ng mga taong ito ay mga piloto. Walang kakayahan ng US na magpadala ng kalahating milyong malakas na armada ng mga eroplano sa direksyon ng China. Ngunit mayroon itong malawak na infrastruktura ng mga piloto at support crew na maaring mag-coordinate ng napakalaking opensiba na magdudulot ng malalaking problema para sa Beijing. Hindi naman talaga sa sinasabing mahina ang Air Force ng China. Katunayan, ang People's Liberation Army Air Force ay mayroong humigit kumulang 400,000 na mga miyembro. Mas kaunti nga lang ito sa 660,000 na miyembro ng US Air Force. Ngayon mga kapatid, upang masabi natin na talagang malakas ang isang puwersa ng Air Force, hindi lang sa dami ng mga tauhan tayo magbabase kundi sa mismong quality ng kanilang mga equipment. At dyan nangunguna ang Amerika. Ang US mga kapatid ay mayroong 13,300 total stock na mga aircraft at sinasabing 9,975 sa mga ito ay handa na sa kahit anong labanan. Samantalang ang fleet ng China ay mayroon lamang 3,166 na mga eroplano. Nangangahulugan lang ito na ang US Air Force ay mayroong mga aircraft na humigit kumulang
4 na beses ang bilang kumpara sa China. Ang Air Force ng China ay nakatuon sa pagpaparami ng kanilang mga fighter jet kung saan mayroon na itong 1,199 na mga fighter. Grabe, Ngunit no? bagaman nakakabilib na ang bilang na iyon, paniguradong mangliliit pa rin sila sa US Air Force na mayroong 1,914 na mga matitinding fighter. Kabilang ang mga tinatawag na more versatile fleet ng fighter jet na mayroong malulupit na dogfighting capabilities. Actually, mga babayan, ito maputol lang natin, no. Ang ginagawa kasi ng China is more on massive, no. Kumbaga, mas marami. No, yun yung ginagawa ng China, no. Makikita rin natin yan during ng mga panahon ng kanilang mga internal problems, no. Yung mga panahon na kung saan ay pinamumunuan sila, no, ng mga hari sa mga dynasty era. No, balik tayo doon, mga babayan, no. Kasi kung titignan natin during dynasty era, ang labanan talaga diyan paramihan ng tao, no? Paramihan ng sundalo. Okay? So ilan lang naman yung mga magagaling nilang mga general, 'di ba? Pero yung sundalo nila ganon karami. 'Di ba? Yun po yung ginagawa ngayon ng China. Napipicture nyo ba kung ano yung sinasabi ko, mga babayan? Binabalik nila yung diskarte dati during dynasty era. No? Kahit hindi ganun kalalakas yung kanilang mga armas, pero marami sila, no? Yun yung ginagawa nila. Malakas makapanakot. Diba? Pero kaya silang talunin, no, ng isang diskarte na kahit konti lang yung sundalo ng kanilang kalaban, no, kaya pa rin silang talunin. Di ba? Ito ngayon yung labanan, no? China versus America. Okay, so mas marami silang sundalo, mas marami silang armas, maraming eroplano, barko, mga kababayan. Pero yung galing, no? Yung galing ng mga sundalo ng Amerika, yung lakas, no, at tibay ng mga armas, barko, no, na ginagamit ng Amerika, wala pong sinabi yung dami ng China. Mawa-wipe out lang po yan. Diba? Ganun yung posibleng mangyari po dyan. Kung sakaling magkakaroon ng kaguluhan, mas maraming damage, no, ang mai-inflict sa China, mga kababayan, kaysa po sa Amerika. Kaya nga po ang ginagawa nila, nag-i-spy sila. No? Hinapasok nila ito sa Pilipinas, sa China, sa Taiwan. No? Ini-infiltrate nila para mas madali nilang mapabagsak yung isang bansa. Diba? Kasi hindi naman talaga nila kaya talaga ng heads on, no? Yung talagang harapan na labanan. No? Hindi kaya ng China yan. Ayon sa mga report, ang US ay mayroong 962 na mga fixed-wing transport aircraft kumpara sa 288 ng China. Mayroon din itong mas maraming eroplanong magagamit para sa pagsasanay, mga attack aircraft, tanker, helicopter at maging mga special mission plane. Marami ring option ng US pagdating sa paglilipat ng mga tropa at pagsasagawa ng mga air mission laban sa China o sa mga kasosyong teritoryo nito, kung kaya't hindi umano kayang pantayan ng kahit sinong militar ang kapangyarihan ng US Air Force. Ang China ay mayroong pinagmamalaking fighter jet na kaya umanong makipagsabayan sa mga bagong fighter ng US. Ang mga ito ay ang Shingdo J-20 Mighty Dragon. Ang fighter na ito ay isang 5th generation stealth fighter at ito raw ang pangtapat ng China sa F-22 Raptor ng Amerika. Ang J-20 ay may top speed na hubigit kumulang 1,670 miles per hour at maaring lumipad ng halos 2,800 miles bago kailangang mag-refuel. Mayroon itong mababang jet engine intake at halos hindi nakikita sa isang radar cross-section at nilagyan din ito ng active electronically scanned array na direktang nagpapadala ng data sa mga firing system nito. Pagdating sa mga armamento, ang J-20 ay nilagyan ng tinatawag na internal cannon na maaaring i-deploy sa isang close quarters combat at ilang PL-10 air-to-air missile at mas malalaking PL-21 at PL-12C o PL-12D missile. Para sa China, ang Shingdo J-20 ay isang flying death machine na maaaring magpaula ng apoy sa kanyang mga kaaway, kung kaya't mas pinarami pa nila ang pagbuo sa mga ito. Ayon sa ulat ng Nikkei Asia, noong 2022 gumawa ang China ng mas maraming J-20, mas marami pa kaysa sa F-22 Raptor na ginawa ng Amerika, at binalak din nilang gumawa ng 40 hanggang sa 50 piraso kada taon. Ang J-20, mga kapatid, ang sinasabing pangtapat ng China sa F-22 Raptor ng Amerika. Ngunit ang problema, maliban sa F-22 Raptor, mayroon pang isang mahusay na advanced na fighter jet ng US, ang F-35 Lightning II, kung saan kapag pinagsama ang dalawang fighter na ito, paniguradong lalamunin ito ng buo ang Shingdo J-20 ng mga Chino.
Pagdating sa bilis ng nasabing mga fighter jet, bagamat mas mabilis ang J-20, ngunit hindi naman nalalayo rito ang F-22 Raptor. Ang F-22 ay mayroong top speed na humigit kumulang 1,500 miles per hour at mayroon itong external radar cross-section, bagay na napakahirap nitong ma-detect. Mas lalo pa itong hindi nadedetect dahil nagagawa nitong mag-supercruise o namimaintain nito ang kanyang supersonic na bilis nang hindi nangangailangan ng mga afterburner. Ang thrust vectoring system na binuo sa fighter ay siya ring nagiging dahilan kung bakit ang F-22 Raptor ay napakaliksi. Kaya naman kahit ang J-20 ay mas mabilis kaysa sa F-22, maring hindi pa rin ito makakatama. Mahalaga sa isang fighter mga kapatid ang mayroong kakayahang mag-supercruise katulad ng sa F-22 Raptor at F-35 upang mapanatili ang kanilang top speed. At dahil wala nito ang kahit anong fighter ng China, nagiging problema ito sa kanilang mga stealth operation dahil kahit mayroon pa silang stealth capabilities, nalalaman pa rin kung saan ang eksaktong lokasyon ng kanilang mga eroplano. Parehong may mga advanced na system ang F-22 at F-35 na kinabibilangan ng radar, mga sensor at mga sistema ng komunikasyon. Ang pinagkaiba lamang ng F-35 ay mayroon itong isang helmet-mounted display na maaaring magpakita sa piloto ng real-time na impormasyon tungkol sa kanilang eroplano at sa kapaligirang nakapaligid dito. Dagdag pa ang kakaiba nitong feature na mayroong kakayahang mag-take off mula sa isang napakaikling runway at lumapag ng naka-vertical. Ibig sabihin nakakapag-operate ito mula sa mga base na walang malalaking runway tulad ng mga assault ship at mas maliliit na airfield. Yan ay isang kakayahan na hindi kayang gawin ng J-20. At syempre ang parehong F-22 at F-35 ay may mga sistema ng armas na kayang humabol sa J-20. Ang J-20 ay isang direktang tugon ng China sa F-22 ng Amerika. Ngunit pagdating sa bilang at pagkamit ng air superiority at quality ng equipment, walang dudang malayong-malayo ang fighter ng US kaysa sa China. Kung air superiority ang pag-uusapan, talagang hindi rin naobra ang Air Force ng China sa Amerika. Ang China mga kapatid ay nakatuon lamang sa paggamit ng kanilang mga eroplano upang suportahan ang kanilang ground troops kaysa magkaroon ng isang matinding puwersa sa kalangitan. Ang taktikang ito ay ginamit na ng Russia sa Ukraine kung saan mababang lumilipad ang kanilang mga fighter upang magsagawa ng pag-atake sa lupa. Yun nga lang nagiging pangunahing target ito sa mga air defense system. Halimbawa noong August 2023, hindi bababa sa 130 na mga aircraft ng Russia ang napabagsak ng mga tropa ng Ukraine dahil sa ganitong uri ng estratehiya. Ngayon mga kapatid, kung magpapatuloy ang China sa ganitong diskarte, paniguradong mauubusan lang sila ng mga eroplano at piloto dahil mas advanced di hamak ang mga air defense system na ginagamit ng Amerika kumpara sa ginagamit ngayon ng Ukraine. Isa pa sa magiging problema ng China kung nakatuon na lamang ang kanilang air force sa pag-atake sa lupa. Siyempre, hindi na sila gaanong magpo-focus sa himpapawid kung saan doon naman papasok ang Amerika upang dominahin ang airspace. Ang US ay mayroong tinatawag na composite air operations kung saan ang taktikang ito ay pagsasama-samahin ang malulupit na mga eroplanong pandigma ng Amerika at mga kaalyadong bansa o kaya ng NATO upang magsagawa ng isang detalyadong plano at magkasanib na pag-atake sa himpapawid. Ang pinakalayunin ng composite air operation ay dominahin ang kalangitan at i-corner ang mga eroplano ng China habang nagsasagawa ng mga aerial assault sa parehong eroplano at mga ground target. Ngayon mga kapatid, kung nakikita na ng China na dinudumina na ng Amerika ang himpapawid, syempre hindi rin sila basta nalang magpapatalo at paniguradong papaganahin din nila ang kanilang mga air defense system gaya ng kanilang bagong FK-3000 air defense missile system, HQ-16 Surface-to-Air Missile at Red 11 Universal Terminal Defense Weapon System. Walang duda kapatid na talagang magaganda rin ang bagong air defense system na ito ng China. Ngunit pupulpusin lang ito ng mga stealth fighter ng Amerika dahil ang nasabing mga air defense system ay nakadesenyo lamang laban sa mga attack helicopter at mga cruise missile. Wala itong kakayahan na ma-detect ang mga stealth fighter. Kung inaakala naman ng China na hindi makakapaglunsad ang US Air Force ng malawakang aerial attack dahil napakalayo ng China sa mismong mainland ng US. Ngunit ayon sa mga ulat, ang US ay mayroong mahigit 750 na mga base militar sa iba't ibang panig ng mundo at 220 sa mga baseng iyon ay nasa mga Asian country. Halimbawa sa Japan, ang US ay mayroong 120 na mga base militar. Sa South Korea, mayroon silang 73 at isama mo na ang kanilang 10 military base na nasa Kuwait at Saudi Arabia. Kung titignan mo ang world map mga kapatid, talagang dihadong-dihado ang China. Ang mga base militar kasi ng Amerika ay nakapalibot mula sa silangan, kanluran at timog na bahagi ng bansa. Samantalang ang China ay mayroon lamang isang opisyal na malayong base militar na matatagpuan sa Djibouti. Hindi naman sana problema sa China na makipagduelo sa US Air Force kung mayroon lang sana silang mahuhusay na mga piloto. Ngunit ayon sa mga report, kulang na kulang umano ang kakayahan ng mga piloto ng China kung ikukumpara sa piloto ng Amerika. Ayon sa Air Education and Training Command,
Ang US Air Force Academy ay naglalabas ng mahigit 3,400 na mga kadete bawat taon. Ang nasabing mga kadete ay nagsasanay sa mga prinsipyo at taktikang ginagamit sa pagpapalipad ng mga advanced na eroplano at helicopter. Bilang karagdagan, nagkakaroon din sila ng ground training upang maging epektibo kapag napunta sa ground. Sumasailalim din sa Officers Development Training ang ilang mga kadete na nagpapabuti sa kanilang mga kasanayan sa pamumuno at koordinasyon. Matapos makompleto ang pagsasanay na ito, ang nasabing mga kadete ay mahahati sa 3 grupo, nang bawat isa ay magkakaroon ng isang advanced training course na nakatuon sa isang partikular na uri ng aircraft. Kasama rito ang pagiging bihasa sa pag-ooperate ng bomber plane, fighter jet, helicopter, tanker plane at airlift plane. Maliban dyan, ang isang grupo ng mga kadeteng ito ay sasanayin din sa pag-ooperate ng isang unmanned aerial vehicle. Ngayon mga kapatid, alam ng China na mahina at talagang kulang sa abilidad ang kanilang mga pilot, kung kaya't masinsinan ang kanilang pangre-recruit ng mga pilot mula sa British military personnel upang turuan ang kanilang mga piloto kapalit ng isang napakalaking halaga. Sa ulat ng Sky News noong umanong huling bahagi ng 2022, nagsimulang mang-recruit ang PLA ng mga piloto. Base sa ulat, humigit kumulang 30 dating British pilot ang nainganyo ng China sa halagang $300,000 bawat taon. Nangangahulugan lang ito na ang China ay nagiging desperado na makakuha ng mas mahuhusay na tagapagsanay. Maliban sa mga fighter at mga pilot ng US na kinakatakutan ng China, kabado rin sila sa mga stealth bomber ng Amerika gaya ng sa B-2 Spirit at sa B-52 Stratofortress. Ang mga bomber na ito ay may kakayahang magdala at maglunsad ng mga nuclear weapons sa mismong kaloob-looban ng China. Samantalang ang B-2 Spirit ay wawasakin muna ang target bago mo malaman na napasok at inaatake ka na pala. Yan kapatid ang ilan sa mga dahilan kung bakit dapat lang nakatakutan ng China ang Air Force ng Amerika. Ikaw kapatid, ano? Yan oh, grabe, di ba? Kung ganyan po lulusawin ng US Air Force ang China, mga kababayan. Ang layo, no? Ang layo talaga ng pagitan ng US Air Force at saka kumpara po dito sa China. At makikita natin na yun talagang desperado na sila dahil wala talaga silang magagaling na mga piloto at kailangan nila no, na mag-hire talaga ng mga magagaling na piloto mula sa ibang bansa at dyan nila pagaganahin yung pera, mga kababayan. Ganyan po kadesperado ang China. Okay, so kayo ano masasabi ninyo dyan, no? Sa video na to ni Maharlika TV, i-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. Amen.